Sometimes it seems a deepest gloom. Sometimes where Eden's bowers bloom by water still or troubled sea still. 'Tis God's hand that leadeth me. He leadeth me, He leadeth me by His own hand. He leadeth me, His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. He leadeth me, He leadeth me by His own hand. He leadeth me, His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. Magandang umaga muli sa ating lahat at welcome po sa ating prayer covenant ngayong umagang ito. Ang ating pagbubulayan po ngayong umaga ay nasa aklat ng Psalm chapter 51 verses 1 to 17. Pero ang aking i-emphasize po sa ating aralin ngayong umagang ito ay verses 1 to 2 lamang. At ito po ang sinasabi: "Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong tapat na pag-ibig, ayon sa iyong malaking habag, ay pawiin mo ang aking mga pagsuway. Hugasan mo akong lubusan sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan." Magandang araw muli mga kapatid. Alam natin na sa ating buhay, tayo ay nagkakamali. No? Walang taong perpekto. Sabi nga nila, practice makes perfect. But if nobody is perfect, so why practice? Kidding aside, ang tanong, paano natin hinaharap ang ating mga pagkakamali? Sa Psalm 51, nakita natin si Haring David, isang makapangyarihang hari na nagkasala ng matindi. Ginamit niya ang kanyang posisyon para sa pansariling layunin, ngunit nung nahuli siya, hindi na siya nagpalusot. Hindi siya nagmanipula ng impormasyon para malihis ang atensyon ng tao. Hindi siya nagtago sa PR campaign o fake news. In short, si Haring David ay hindi tumulad kay Bongbong Marcos dahil pinili niyang magsisi ng totoo at magbago. Pero ngayon, dahil pinag-uusapan natin ang isang leader na nagkamali na katulad ni David, tingnan natin ang ilang pinuno ng ating bansa. Marami sa mga leader natin ngayon ang nagkakamali. Natural lang naman. Pero imbes na aminin at itama ang pagkakamali, ano ang kanilang ginagawa? Kapag may kapalpakan sa ekonomiya, sisisihin ang nakaraang administrasyon. Kapag may issue ng confidential funds, magdadahilan ng national security, pero walang maipakitang breakdown kung saan napunta ang pera. Gagastos ng 125 million pesos sa loob ng 11 araw. Kukuha ng pondo at pera at ibibigay kay Mary Grace Piatos. Kapag may protesta at hinaing ang mamamayan, tatawaging bayaran ng mga kritiko at ipapalabas na sila pa ang problema. Kapag may krisis tulad ng mataas na presyo ng bigas na hanggang ngayon ay hindi pa rin umaabot sa 20 pesos, hahayaan na lang. At higit sa lahat, kapag may kasaysayan ng kasalanan at pang-aabuso, tatanggalin na lang sa kalendaryo ang paalala sa kasalanan. Pero tingnan natin si Haring David.
Si Haring David na hindi lamang dapat tularan ng ating mga pinuno sa bansang ito, kundi dapat din nating tularan bilang mga Kristiyano. Si David, kahit makapangyarihan, marunong tumanggap ng kasalanan. Sinabi niya sa Psalm 51 verses 3 to 4, "Aking kinikilala ang aking pagsuway at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Laban sa iyo, iyo lamang ako nagkasala at ginawa ko ang masama sa iyong paningin." Ngayon, ating itanong, kung tunay ang pagsisisi, bakit kailangan burahin ang alaala ng pagkakasala? Kung talagang humihingi ng tawad ang pamilya Marcos sa kasalanan ng diktatorya, bakit tinanggal ang holiday sa EDSA People Power? Kung tunay ang pagsisisi, bakit sinusubukan burahin ang katotohanan? Kung totoong kinikilala ang kasalanan, bakit takot sa alaala ng revolusyon? Ang tunay na nagsisisi ay kailanman hindi natatakot maalala ang kanyang kasalanan. Ngayon, bilang mga pang-araw-araw na tao, pang-araw-araw na Pilipino, paano natin maisasabuhay ang tunay na pagsisisi? No? Mga kapatid, hindi lang ito tungkol sa mga leader dahil lahat tayo ay nagkakamali. Pero ang tanong, paano natin haharapin ang ating mga pagkukulang? No? I will leave you with this steps, no? Para ano bang kailangan natin gawin para tayo ay tunay at totoo na magsisi. No? Lindol, no? 6 na steps lamang po, no? Representing each letter sa lindol. So ang kasalanan, hindi lang yan dapat kinakalimutan, dapat yan ay nililindol, dapat yan ay niyayanig para tayo ay tunay na makapagsisi. L. Lumilinaw ang katotohanan. Huwag nating takbuhan o pagtakpan ang ating pagkakamali. Kapag nasaktan natin ang iba, aminin natin ng buo ang totoo. Walang palusot, walang dahilan. I. Inaamin ang pagkakamali. Minsan, mahirap umamin, pero ang tunay na pagsisisi ay nagsisimula sa pagkakaroon ng lakas ng loob na sabihin, oo, nagkamali ako. N. Nagpapakita ng pagbabago. Hindi sapat ang pagsasabi ng sorry. Hindi sapat ang I am sorry. Dapat may pagbabago sa kilos. Kung nasaktan natin ang kaibigan natin, magsikap tayong ayusin ang relasyon. Kung nagkulang tayo sa pamilya, ipakita natin sa gawa ang pagbabago. D. Dinudurog ang kayabangan at kasalanan. Ang pride ang pumipigil sa maraming tao na humingi ng tawad. Sabi nga nila, dapat hindi lang fried chicken ang kinakain, dapat din ang ating pride. Kapag mas mahalaga na sa atin ang imahe kaysa sa katotohanan, hindi tunay ang pagsisisi. Matuto tayong magpakumbaba. O. Open sa pananagutan. Kung may ginawa tayong mali, dapat handa tayong harapin ang bunga nito. Kung nagkasala tayo, hindi natin pwedeng takasan ang responsibilidad. Ayusin natin ang ating nagawa kahit pa ito ay mahirap. Panghuli, L. Lumalapit sa Diyos ng may tunay na pagsisisi. Ito ang pinaka-importante. Kahit gawin natin ang naunang 5 steps, pero wala ang panghuling ito, walang tunay na pagsisisi. Dahil ang Diyos ang tanging makapaglilinis ng ating puso. Hindi sapat ang ating effort bilang tao. Kailangan natin ng biyaya ng Diyos upang tunay na magbago. Kapag ginawa natin ng lindol sa buhay natin, hindi lang tayo basta humihingi ng tawad. Tunay tayong nayayanig at tunay tayong nagbabago. In summary, lindol. Lumilinaw ang katotohanan.
inaamin ang pagkakamali, nagpapakita ng pagbabago, dinudurog ang kayabangan, open sa pananagutan, lumalapit sa Diyos ng may tunay na pagsisisi. Ngayong alam na natin ang lindol, kung paano natin makakapaghingi ng tawad ng tama at totoo, itanong natin sa ating sarili, may mga bagay ba tayong dapat aminin pero hindi pa natin nagawa? May mga nasaktan ba tayo na dapat ayusin ang relasyon? May mga maling ginagawa ba tayo na patuloy nating inuulit? Ngayong araw, gawin natin ang unang hakbang sa tunay na pagsisisi. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, turuan mo kaming huwag maging bulag sa kasalanan ng aming buhay. Bigyan mo kami ng karunungan upang makita ang katotohanan at bigyan mo ng tapang ang aming mga puso, ang aming mga sarili upang talikuran ang kasamaan at kasalanan. Linisin mo ang aming puso, linisin mo ang aming bayan tulad ng paglilinis mo sa puso ni David. Ito lang ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.